Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po yung reading natin for um, Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kung liwat resonate, bali hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Earth Sign sa mundo. So, kung hindi ko makuha yun sa'yo, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. I-search mo na lang siya sa Facebook. Nagbibigay siya ng personal tarot reading. Ako po, open ako sa astrological reading, palm reading. Ayan. Kung gusto mo mag-inquire doon, Madam P, i-search mo siya sa Facebook. Pero, hindi mo kasi siya masi-search. Kaya, ang i-search mo yung hashtag Unicorn Princess Tarot. Ayan. O kaya hashtag Virgo Philippines, Libra Philippines, hashtag Libra Philippines. Yung mga ganong hashtag, yung ibang channel namin. Yun ang masi-search mo. Ayan. Kasi nagpo-post ako ng may mga kinalaman doon sa hashtag na yun. Ay, nilalagay ko yung hashtag na yun. Anyway, let's start. Or if you want, Gmail na lang, virgophilippines@gmail.com. What do we have here for the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn? Sorry pala, medyo madalang ako mag-reading ng ganito. Kasi nga, ang dami pong nakabook sa akin ng personal reading. So, as much as possible, tinatry ko pa rin mag-upload. Ace of Pentacles, ayan. Wait lang. Ayan, medyo in-adjust ko lang yung brightness. Ace of Pentacles, ito may kinalaman ito sa mga new beginnings regarding money. Might be you are this person na meron kang mga sinisimulan regarding sa finances mo, career mo, or maybe sa skills mo, talents mo na pwedeng magbigay ng finances or ng pera sa'yo in the future. Okay, wait lang. Okay, I'm back. So anyway, Ace of Pentacles, so nakikita natin, nandito ka nakafocus sa new beginning na to. Tapos bottom of the deck, this is the Two of Pentacles. Ayan. So this is your priority ngayon, money, finances, career. Nakikita natin na medyo, you do have your the sun. So nakikita natin yung happiness mo dito. So kahit pa paano, no, although may mga bagay na pwedeng isinasantabi mo ngayon, nakikita natin kung ano man ito pinagfufukusan mo, masaya ka dito masaya ka dito sa ginagawa mo, pinapriority mo to, gusto mo itong pinapriority mo, or gusto mo itong ginagawa mo. So, pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo? Thank you nga pala sa mga nagko-comment, kahit po heart lang, sobrang na-appreciate ko yan, sana mag-iwan ka na comment sa baba. Seven of Wands, this person is very, sabihin na natin, may kita mo dito sa picture, there's a woman na parang, siya mismo yung naglalagay ng block sa sarili niya. So, this person could be blocking you away, or, hindi masyadong nagiging communicative or not making any actions pagdating sa'yo. But the King of Cups, this person, mahal ka niya. This person loves you. Na although nilalagyan niya ng blockage yung sarili niya pagdating sa'yo, hindi siya nakikipag-connect masyado, mahal ka niya. And you can feel that. I can see the planet of Neptune. So, pwedeng nararamdaman mo yan through your dreams, through your spirituality, lalo na kung very spiritual kang person, ramdam mo yun And maybe there's a spiritual connection sa inyo nitong person na to, na although gumawa siya ng paraan, or hindi siya gumawa ng paraan sa connection ninyo, or wala siyang paramdam or whatsoever, ramdam mo sa kanya kung ano talaga yung emotion niya para sa'yo. And the Four of Pentacles is here. So, nakikita natin, itinatago lang ito ng person na to, pero nami-miss ka niya with the Three of Wands. Nami-miss ka nitong person na to. The Three of Wands is here. Aries, Leo, Sagittarius. So, iniisip ka niya kahit malayo ka, kahit wala kayong koneksyon. Anong emosyon nyo sa isa't isa? Natatawa lang ako sa energy mo kasi you do have the Knight of Cups. Nakikita natin, you do love this person, mahal mo yung person mo, kaya lang nakakainis with the Ten of Pentacles, Ten of Wands. Paano nakakainis na parang mahalin ng taong to kasi parang ikaw lang nang nagdadala ng connection ninyo. Tapos with the Ten of Wands, parang hirap na hirap ka na rin naman, so parang binitawan mo na lang tong person na to and nag-focus ka na lang sa mga priority mo sa buhay, marami ka obligasyon ngayon, so parang mahal mo siya pero hindi naman parang dapat mag-focus ka sa kanya, di ba? You are focusing on your happiness with the sun. And maybe nakikita mo rin yung sarili mo as the Queen of Cups. Okay, ako yung Queen of Cups mo, pero
hindi pwedeng mag-focus ako sa'yo, parang ganun. Ganun yung energy mo. You're focusing on stability. You are a grounded, sign, di ba? Earth sign. So, very grounded ka talagang person. So, pagdating dyan sa mga bagay na yan, hindi ka para mag-focus na lang dito sa taong to. Okay, you're focusing on stability. See, sa person mo, ano yung emotion niya para sa'yo? Emosyon ng taong ito para sa'yo. Two of Swords is here. Nagdadalawang isip siya actually sa connection ninyo, or it feels like mahal ka niya, kaya lang parang kailangan niya munang gamitin yung utak niya sa ngayon. The Five of Wands, pwedeng maraming challenges sa inyo. The Five of Wands is showing to me as challenges, so mahirap para sa kanyang gumawa ng desisyon kasi maraming challenges. And the Ace of Wands, this person has a lot of passion for you. Very passionate. Napakainit ng emotions ng person na gusto ka niya. Kaya lang, hindi nga lang niya magawa pa yon or maipakita yung pagkagusto na yun sa'yo ngayon. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? In the near future. Wait lang. Gusto kong kunin yung situation ng person mo ngayon. Bakit hindi siya makapag-desisyon? The King and Queen of Swords. This person is, thinking of like legal matter or very professional, kasing-klasing ng taong to eh. Parang utak yung pinapagana niya ngayon. And yung situation niya is the Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. I feel like kailangan niya rin itago yung emotion niya para sa'yo. So, isa pa yun kung bakit parang hindi siya gumagawa ng action kasi kailangan niyang itago yung emotion niya para sa'yo. Natatakot siya mag-take ng risk. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? Six of Coins. Nakakita ko dito ng tulong. Like, possible na may mga tao ka natutulungan financially na hindi mo nare-realize or nalalaman na natutulungan mo sila financially. Pwede yung iba sa inyo. As simple as, oy, may opening sa amin, ganun. As simple as ganun. Nag-alok ka ng trabaho sa iba. Pagtulong na rin yun eh. Nang hindi mo na mamalay, nakakatulong ka. And yung iba, pwedeng it's some kind of pagtulong na hindi mo talaga kasi matulungin ka talagang tao eh. Ten of Coins, so nababalik sa'yo yun. There's this good karma pabalik sa'yo with the Ten of Coins. Ayan, good karma. Two of Wands is here. Kung ano man yung mga pinaplano mo, especially regarding business, so Six of Wands, this is victory card. This is showing to me as in the future, magbubunga lahat ng pinaghihirapan mo ngayon. So, mag-focus ka sa mga pinaghihirapan mo ngayon. Ituloy mo lang yan. Ipakita mo lahat ng meron ka. This is your time to shine. You have the sun. Kanina, pinakita ko sa'yo, yung sun nasa side mo talaga. So, you have the sun. You have the ability ngayon to shine. So, ipakita mo lahat ng meron ka, ng galing mo, etc. Kasi talagang mapapansin ka ng iba. Magbubunga lahat ng ginagawa mo. And, hindi man may kinalaman sa love, but financially, you are growing as a person, as an individual, o diba? Yun naman ang mas importante ngayon. Pera na muna bago love life. Diba? So, sa future ng person na kakonect mo. Oh, nalaglag. Wait lang. Okay, I'm back. Pinulot ko yung card. Ay, sorry. Four of Swords. Two of Cups. Nalungkot ako bigla sa energy. This could be a person na wait lang. Ayusin ko lang sarili ko. Okay, Two of Cups. So, nakikita natin ito as a relationship. I feel like relationship or connection sa person mo, sa side niya. Kasi hindi ko ito nararamdaman sa connection niyo. But this is a relationship, pero nagkakaproblema sila financially sa pera. Five of Pentacles. This is showing to me as
problem, money problems, kasi dumadami at lumalaki yung gastos. Tapos, with the four, especially if you're dealing with someone who is kind of like in a relationship, kasi kanina nagpakita sa akin yung mga legal matters, so there could be marriage na involved sa kanya or sa person niya, or there could be children or child na involved sa inyong dalawa, sa kanila. So, dahil dito, lumalaki yung gastos. So, nagkakaroon ng mga legal na matter na involved dito. And you do have here the Four of Swords, so wala siyang magawa sa connection ninyo kasi dun mismo sa sitwasyon niya, wala siyang magawa. Nagkakaroon siya ng problema. And tell me about this. Wala akong nakikita may kinalaman sa person, but what I'm seeing here is that mag-focus ka dito sa new beginning mo. Like, ito na yung nagpakitang card kanina. At saka yung 8 of Cups. Nakikita natin ito as a sign na kung ano man yan sinisimulan mo ngayon, mag-focus ka dyan. Kasi ito yung time na hindi ka dapat nag-focus sa love. Mag-focus ka sa new beginnings mo, mag-focus ka sa finances mo, kasi magbubunga ng husto ito sa future para sa'yo. And you do have here the Wheel of Fortune. So, malaking pagbabago pagdating sa career mo. A lot of success for you. And you are actually, parang minamagnet mo yung new beginnings or new love, new swerte sa buhay mo ngayon. So, mag-focus ka na lang sa sarili mo instead of focusing on this person. You do have the Chariot. Yan. You keep on moving forward. Alam mo, wala kasing karwahe. The Chariot is like karwahe eh. Wala namang karwaheng paatras. 'Di ba? Kailan pa umatras yung kabayo? Di nauntog yung puwet niya doon sa may kalesa, 'di ba? So that is the Chariot. This is Cancer energy. And you are moving forward. You are moving forward. You are moving fast. And the Ace of Cups, yan, new beginnings. This is a new beginning na magugustuhan mo, mamahalin mo, and mag-focus ka dito, okay? Magbubunga ng malaki yan sa'yo. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye. Pa-like ako ng video na to, pa-subscribe. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pa-comment na sa baba kung na-appreciate mo yung reading ko. Kahit po heart lang, bawal ang negative comment. I know, may tagihawat ako ngayon, so huwag mo ko ini-stress. And pwede mo akong i-follow sa Facebook. I-search mo na lang #Virgo Philippines or #Libra Philippines. Thank you for watching. I love you all, and bye.